bumalik ako ulit sa umpisa. Gosh, Lord, ang sarap ng pakaramdam na sa iyo ako nakakapit. I'm not a person who is in debt. Wala akong pagkakautang kahit kanino. I'm not in need. Don't get me wrong. Wala akong pangangailangan. Yun ay sobra-sobra. Pero pwede ko pala siyang tingnan na para siyang ipinalit ko kay Lord sa puso mo. You can never worship two things at the same time. It's either you will hate one or serve the other. So when I begin to feel that I am serving more, dun sa thought that I have more, natakot ako na nalayo yung puso ko kahit konti. Kasi parang, tawagan ko tatay ko, 86 years old. Dad, kamusta? Sige, anong gusto mo? Ganun ang yabang. May kailangan ka ba? Sabihin mo lang kay Kathy. Kasi pabatal ako anytime. Kasi sa totoo lang, pwedeng hindi ka na magtrabaho for the rest of your life. That's how the 10 years, ang pinili kong package is really more than enough para mapursige ako, mapush akong mag-ipon. Kasi kung hindi, uubusin ko yung kakain ako sa Jollibee, kakain ako sa mga hotel, mag-check-in ako ng staycation. Dinisipline ko sarili ko. Nakita ko yung disiplina nagbunga. I was never happier in my life. Sinabi ko kay Lord, Lord, kahit kailan, hindi ko gagalawin ang pera ito para sa sarili ko. Gumawa ako ng separate account. I put everything, Lord, this is your money. Kasi na-times ko na yun eh. Savings na yun. And alam niyo, ang prayer ko na ganito, Lord, pigilan mo ako, mauubos ko pala itong ipamigay, wala pang 1 taon. Kasi naramdaman ko, hindi ko na siya pera eh. Naramdaman ko, pag tinuturo na ni Lord, itong tao to bless mo. May dumating mga bisita, bilhan mo sila ng ganito. Ang sarap. Na-build ko yung relationship na naging sharp ako sa bulong ni Lord. Alam ko kung bakit bulong ni Lord yon, kasi si Satanas hindi ka bubulungang magbigay. Kaya pag alam mong ayaw mo magbigay, may narinig kang bulong. May pinakinggang kang bulong. Wag na, wala kang pera. Yung mga hindi tumayo rito kanina na nag-alay, hindi naman ito sa para kayo ay husgahan. May narinig kayong usap. At iyon ang napakinggan ninyo. Kasi walang sino man who can come here empty-handed. You will always have something to give to God. Kaya ito ang sinasabi ko, you want to serve the God of abundance. Pag ito ay hindi natin naiayos, put God first. And all these things. Ano ba itong all these things? Yung pangarap mo para sa anak mo na maging doktor. Bahala ang Diyos dyan. Yung pangarap mo na mapagkaisa kayo. Concern mo yun eh. Bahala ang Diyos dyan. Unahin mo si Lord. Alam ko, this could be a hard teaching for others. Kasi hinahanap mo pa nga, hindi mo nga alam kung ipagkakatiwala mo talaga ang buhay mo sa Diyos eh. Well, kaya ka narito para marinig mo ang sermon na ito. Ipagkakatiwala mo unang-una ang buhay mo sa Diyos. Yung everyday, pwede mong sabihin sa Diyos, Lord, anytime you can take my life. Sinong magsasabi rito na, Lord, pag kinuha mong buhay ko ngayon, ready ako? Tataas niyo ba kamay niyo? Pag sinabing mamaya, 4:00, kukunin na kita. Halimbawa lang! Masyado kayo matatakutin! Hindi nga mangyayari! Pero masusubok. Gusto kong mamuhay everyday. That, Lord, you can take my life. I'm ready. Kaya pag nabalitaan niyo si PH, umuwi na, congratulate me. Huwag niyo, condolence. Ang sasagot ninyo, buti pa si PH, nauna na. Ine-enjoy niya na yung mansion niya dun sa langit. Sinisilip ko kayo. May karera pa kayo. Di pa kayo tapos. But that is the beauty when you put God first. Hindi ka natatakot.
Yung uuwi sa Pilipinas, tas yung turbulence ka to. Ay! In Jesus name, in Jesus name. Parang siya na wala. Napapatapos tayo, di ba? Ay! Siya lalo na wakilya. Marama. Ay. Nakakatakot naman kasi talaga yon. Yung maramdaman mo yung pagkamatay mo, di ba? Nakakatakot yung nabagsak yung ulo mo. May nagkatagang luggage sa'yo. Gulo kayo na yung oxygen, di mo mailagay. Sabi ko nga kay Lord, kung kukunin mo ako, Lord, yung nung magising patay, ganun lang. Nung tinabukasan, wala ka na, kinuha ka na, wala nang sakit-sakit. That is the heart of someone who puts God first. Your money belongs to God. Your things belongs to God. Your heart should belong to God. If God is not number one in your life, dadami ang listahan niyo ng problema. Sinasabi ko ito sa inyo. Pero pag ang Diyos una sa puso niyo, kahit 7 sabay-sabay nagka-COVID sa pamilya, nung panahon na hindi natin alam pa, wala pang bakuna, kahit nagkasabay-sabay, 2 pa may cancer sa pamilya, nasabayan kami. Kasabay-sabay, 2 may cancer, nagka-cancer sa amin. Ngayon, cancer-free. Sinasabi ko sa inyo, mga hindi pa nakakarinig ng patotoo. Tatay ko namatay, nabuhay ulit. 13 years lang buhay simula nung siya'y namatay. 86 years old. Pag i-hospital, lagi kami nakahanda. Titigap kami ng kapatid ko. Sabi ko, mag-a-anniversary kami ha. Alam mo na ang gagawin. Sabi niya, ate, aalis din ako. Alam mo na, huwag niyo akong babalitaan na umuwi ka, patay na si Edan. Ganun ang mga usapan namin. Kasi, uuwi ako pag tapos na yung anniversary. Ayokong patigatig sa mga bagay ng things. Job is included in things. You're concerned about your husband. Things. All these things shall be added unto you. Masusumpungan mo ang tunay na buhay pag si Kristo ang una sa puso mo. Amen? Amen. Kaya sasabihin ko hanggang ngayon at magpakailanman, ako ang pinakamasayang dalagang pastora sa Balatiwan. Pinakamasayang pastorang parang hindi ko na masabi sa tandaan, di ba? Pwedeng maging masaya. Sasabihin mo, kasi nakakapagpasaya sa akin yung mga bag doon sa Lucky Plaza. Hindi ko yung napili ang lungkot ng buhay. Kasi pag hindi ako nakapagpatayo ng bahay, ang lungkot ng buhay. Hindi malungkot ang buhay! Hanggang ngayon wala ako sariling bahay, kailangan ko lang unan. Ang hirap matulog nang walang unan. Kahit saan ako magpunta, konsumisyon ko ang unan. Yun lang ang kailangan ko nang ako'y matulog ng And do you know, excuse itong sikreto na to. Nasubok ako nitong taon na to dahil doon sa aking savings. Nagtataka ako. Ang daing nagme-message sa akin, binibigyan ako ng pera. Naglalakad lang ako sa Raffles Plaza, sa Raffles City. Kinikwento ko si Lord, ang kabutihan ng Diyos sa isang pastor ang bumisita. Naglalakad ako. I transfer to your account $1,000. Isa lang yan sa marami ko nang natanggap na $1,000. Sabi niya, hindi siya taga-church. Sabi niya, every time I think of you, all I can feel is warmth and love. Eto, 1,000 sa'yo. Sana ganun lang! Sana ganun palagi, di ba? Ay, napakasaya ng buhay. Alam niyo, hindi ko siya tiningnan as my provider. I saw God as my provider. All these things shall be added unto you. Walang hindi ibibigay sa'yo ang Diyos. Alam niyo kung bakit?
kung yung kaisa-isa niyang anak, itinaya niya para sa kasalanan natin, ano pang hindi niya kayang ibigay? Siya ang perlas ng langit. Ibibigay ko ang aking bugtong na anak, maghihirap para sa kasalanan natin. It looks so unfair for Him to give His life for our sins. At napaka-unfair, ang kaya na lang nating ibigay ang sarili nating buhay, ipinagkait mo pa. Mananalangin tayo ngayon. Nandaig ko pang points, pigilan na natin yung points kasi dito lang, hindi na tayo papasa eh. Kailangan ipasa natin ang point 1. Put God first. Susi sa abundant living. Put God first. Kaya ang linggo ninyo, pag may ibang nakabahagi sa schedule ninyo, hindi una ang Diyos sa buhay. Hindi ko hinihinging patawarin niyo ako sa sinabi kong ito, pero yun ang totoo. Hanggat meron ka naiisip, kasi magpapadala ako. Talagang kailangan na to. Unahin mo ang Diyos. Eto na kasi sweldo ko, Lord. Kulang to. Unahin mo ang Diyos. Huwag mong hayaang magsalita yung ilang daan mong sweldo para sabihin, huwag na sa simbahan dali. I remit. Dumiretso ka sa I remit. Di ba't nagsasalita ang mga pera? Ay, gusto niya masubukan. Magsasalita yun. Malakas ang boses niya. Napakalakas. Lalo sa taong sugarol. Tumayo tayo lahat. We don't want just to hear these words. We want to respond to the words. Hindi rin ibig sabihin na nandito ka linggo-linggo sa simbahan ay una ang Diyos sa buhay mo. Maraming aspect na uunahin ng Diyos. Kapag ba ikaw ay nag-aalala, ano unahin mo? Manalangin o umiyak o mag-alala? Ganun yan eh. Lahat yun, saan si Lord sa bahagi ng buhay mo? Pagka ba mayroong sakit sa pamilya, ano ang default mo? Lapit sa Diyos agad. Unahin ang Diyos. Unahin ang tiwala sa Diyos. And today I know this altar will be very small. We will dedicate our life to God afresh. Kasi alam ko, sa pagitan ng kahapon hanggang ngayon, may mga sablay tayo, naisip tayo, ginawa natin, na hindi una ang Diyos sa buhay natin. And if you want to say, Lord, I commit my life afresh. I give you my life. Be the first in my life. Close your eyes and raise your head from where you are seated. Okay, baba niyo ulit ang inyong kamay. Itataas niyo lang kung gusto niyong sabihin, Lord, I'm giving to you my life and be the first of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, your presence is here. Hindi namin matatapatan na ibigay ang buhay namin sa krus dahil iyan ay tapos na. It is finished, you said. There's no amount of good work that we can do to pay for our sins. You have paid our sins in full. Today, Lord, you are seeing these hands at sabihin ninyo sa inyong mga bibig, Panginoong Jesus, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Maging una ka sa buhay ko. Ikaw ang Panginoon, hindi ang kayamanan. Riches are temporary, but I choose you today. Cleanse me of my sins.
forgive me of my sins. From this time onwards, you will be the Lord of my life. I will worship you forever. Thank you, Lord. If you have prayed that prayer, I know God takes you seriously.